Isipin mo ito ka-TH. Pagkatapos ng ilang buwan o taon ng paghuhukay, pagod at puyat, sa wakas ay narating ninyo rin ang dulo ng tunnel. Itinapat mo ang iyong flashlight at doon sa madilim na sulok may kung anong kumisla, isang estatwa ng gintong Buddha. Sa sobrang tuwa mo, ang unang instinct mo ay lapitan ito at buhatin. Pero tika lang ka-TH, diyan ka nagkakamali. Sa mundo ng treasure hunting, ang pinakamagandang tanawin ay madalas na siya ring pinakamapanganib. Akala mo ay nahanap mo na ang jackpot o ang tunay na kayamanan ni Yamashita. Pero ang totoo, isang maling galaw mo lang, ang silid na kinaroroonan mo ay pwedeng maging sarili mong libingan. Sa binaw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamatalino at pinakamabangis na bitag sa loob ng mga tunnel, ang tinatawag na Buddha Traps. Alamin natin kung paano ito gumagana at kung bakit hindi mo dapat basta-basta hinahawakan ang mga nakikita mong estatwa sa ilalim ng lupa. Magsimula tayo sa mekanismo ng bitag na ito. Marami sa atin ang nag-aakala na ang mga estatwa ng Buddha ay basta lamang inilagay sa loob ng tunnel para itago. Ngunit ang totoo, ang mga sundalong Hapon na nagdisenyo ng mga tunnel na ito ay gagamitin ang lahat ng mabibigat na bagay para maging bahagi ng depensa ng kanilang deposito. At ano ang pinakamabigat na bagay na madalas nilang iniiwan? Walang iba, kundi ang purong gintong Buddha. Dahil sa pambihirang bigat ng estatwang ito, ginamit ito ng mga sundalong Hapon bilang isang counterweight o panimbang sa isang napakalaking pressure plate system. Tignan natin ang konseptong ito. Sa ilalim ng kinatatayuan ng estatwa, may nakatagong lever o spring system na nakakabit sa mga trigger wire o tension cords. Habang nakapatong ang mabigat na Buddha, nananatiling balanse at lock ang buong bitag. Ligtas ang kwarto habang nandoon ang bigat. Pero ang sandali na buhatin mo ang statwa na siyang natural na gagawin ng sinumang makakakita nito, mawawala ang timbang na pumipigil sa mekanismo. Kapag gumaan ang pressure plate, doon na magsisimula ang bangungot. Ano ang mga posibleng mangyari kapag na-trigger ang weight system na ito? Una ay ang cave-in o ang biglaang pagbagsak ng tunnel. Ang counterweight system ay pwedeng nakakonekta sa mga kahoy o bakal na suporta sa kisame ng kwarto. Kapag nabawasan ang bigat sa ilalim, bibitaw ang mga locking pin sa itaas na magiging sanhi ng mabilis na pagguho ng tuniladang lupa at bato sa mismong ulo ninyo. Pangalawa ay ang poison gas o biglang pagbaha. Sa ilang mga disenyo, ang pag-angat sa estatwa ay nagbubukas ng mga silyadong tubo o bintana na naglalaman ng nakakalasong gas, o kaya naman ay nagpapawala ng baradong tubig mula sa isang katabing underground spring. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang maliit na espasyo ng tunnel ay mapupuno agad ng tubig o lason na walang madaling labasan. Kaya bago pa man maisip na buhatin ang ginto, isipin mo muna kung paano mo ito diringgihan ng ligtas nang hindi nagagalaw ang mekanismo sa ilalim. Ngayon, bukod sa pisikal na bitag, gumamit din ang mga sundalong Hapon ng psychological na taktika. Dito pumapasok ang konsepto ng false chamber
o peking silid. Kailangan nating maunawaan, mga ka-TH, na ang mga engineers ng militar noon ay napakatalino. Alam nilang balang araw ay may magtatangkang maghukay sa mga tunnel na ito. Kaya gumawa sila ng paraan para mapigilan ang mga naghahanap bago pa man nila marating ang pinakamalaking bulto ng deposito. Paano nga ba gumagana ang false chamber? Maglalagay sila ng isang gintong Buddha sa isang lugar na madaling makita o medyo lantad pagpasok mo sa isang partikular na sangang daan ng tunnel. Ang layunin nito ay para isipin ng mga hunters na, aha, eto na ang dulo. Nakuha na natin ang kayamanan ni Yamashita. Kapag nakuha na nila ang Buddha na ito, pwedeng maging masaya na sila at magpasyang lumabas na ng tunnel. Ngunit ang hindi nila alam, ang Buddha na iyon ay nagsisilbi lamang na pain o decoy. Habang abala ang lahat sa pag-asikaso sa kanilang estatwa, sa kanilang nakitang estatwa, ang mas malaking bahagi ng deposito ay nakatago pala sa likod ng isang makapal na pader o silyadong dingding. Madalas ang clue ay nasa mismong posisyon ng Buddha. Kung ang likod ng estatwa ay nakaharap sa isang partikular na pader, o kung ang mga kamay nito ay may itinuturong direksyon, maaaring iyon ang tunay na daan patungo sa totoong imbakan o tagwaan. Ang taktika ng false chamber ay dinisenyo para makontento ka sa maliit na bahagi at iwanan mo na ang paghuhukay ng mas malalim, nang sa gayon ay manatiling ligtas ang pinakapangunahing deposito sa ilalim. Sa mahabang panahon ng treasure hunting dito sa Pilipinas, marami na tayong narinig na kwento tungkol sa mga tunnel na bigla na lamang gumuho o mga kasamahan natin na pumasok ngunit hindi na nakalabas matapos makakita ng estatwa. Bagamat walang modernong kagamitan ang karamihan sa atin tulad ng mga mamahaling scanner o radar, may mga natural at tradisyonal na paraan para malaman kung ang isang lugar ay may bitag. Ano-ano ang mga warning signs na dapat mong bantayan sa loob ng tunnel kapag nakakita ka ng Buddha o anumang kahina-hinalang deposito? Una ay tignan ang lapag sa paligid ng estatwa. Kung ang semento o lupa sa ilalim nito ay may kakaibang dugtungan, bitak o parang nakahiwalay na bloke na tila isang slab, malaki ang tsansa na ito ay isang pressure plate. Pangalawa, magmasid sa mga pader. May nakikita ka bang kakaibang marka o ukit? Ang mga sundalong Hapon ay nag-iiwan ng mga marka tulad ng mga guhit na sumisimbolo sa panganib, tubig o gumuho. Kung may nakikita kang marka na malapit sa estatwa, huwag mo muna itong hawakan. Suriin muna ang kahulugan ng markang iyon. Pangatlo ay ang amoy ng hangin. Kung sa paglapit mo sa estatwa ay may naamoy kang kakaiba, parang bulok na itlog, amoy asupre o matapang na kemikal, maaaring may malapit na chemical trap o nakabukas na lason sa paligid. Ang kaligtasan ay laging una bago ang anumang bagay. At sa huli, ang gintong Buddha ay simbolo ng napakalaking tagumpay. Ngunit simbolo rin ito ng matinding sakripisyo at panganib. Ang bawat hakbang sa loob ng tunnel ay nangangailangan ng talas ng isip at matinding pasensya. Kung ikaw ang makakakita ng isang gintong Buddha sa loob ng isang madilim na tunnel, bubuhatin mo ba ito agad dahil sa excitement? O maglalaan ka muna ng oras para suriin ang paligid at mag-isip? Ibahagi mo ang iyong sagot
at opinyon sa comment section sa ibaba. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.